Kakat mo yan ah. La, bakit ako? Pero nakalimutan ko eh. Alam ko to eh. Ulit. Wait lang po, mamaya na po itapat. Dito kuya. Wait lang ah, wait lang. Lang, re-rehearse ko lang sa utak ko. Wait lang, nasa yung notebook ko. Ang lapit super. Anong tawag doon? Hindi pa ako dito. Ano ba yan? What is up guys? Kuya Jel here and it's day 2 ng ating national conference. So, day 1 pa lang is ang dami na nang natutunan. No? It's about legacy, how we live our life with vision, purpose, and ano ba yan? And influence. No? So, yun yung napakahalaga na we have a clear vision, we have a clear purpose so that we can move forward sa pag-iiwan ng tamang legacy which is aligned dapat sa word ng Lord. So mag-ikot tayo ngayon sa mga kasama natin dito and let's ask for some takeaways. Tara, let's go. Ayan, punta natin si Kurt dito. Ito na ang ating mahiwagang tanong. So ayan, si Kurt, nandito tayo ngayon kasama natin and ask lang kami ng konting takeaways for kahapon and until ngayon na half ng araw. Yung takeaways ko is yung kahapon is yung kay Pastor Bert Pretorius na sinabi niya na wag natin yung focus sa sarili natin, yung focus natin sa buhay natin. Kasi pag tinignan natin yung sarili natin, puro failure, discouragement. Pero pag tumingin tayo sa above or sa sky, katulad ng ginawa ni Abraham, is makikita natin yung mga possible na magiging possible with God. So yun lang. Ayan, praise God, no? So short lang pero very powerful yung ating takeaways, no? Hanap pa tayo ng iba, no? Sa mga kasama natin. Punta natin si Cedric. Huwag kang magtago. So, eto si Brother Cedric. Another day. Oh, another day. Kung expectation, mayroon naman takeaways ngayon. So, ano ba yung takeaways mo so far? Yung sa akin po is yung sa influence. Kahapon po sa influence, no? Talagang pag tumataas yung ating influence, tumataas din yung troubles, tumataas yung nag-i-increase yung opposition, nag-i-increase yung crisis na hinaharap natin. Pero ang pinaka-importante doon is kung paano natin siya i-embrace at haharapin. And for today naman po, no, is yung pag nagsimula daw po tayong mamuhay para sa Lord, doon mag-start yung desire ni Lord para sa atin na mahalin na rin natin. Yung desire natin as ourselves, wala na siya. Yung desire na natin is yung desire na ni Lord. Thank you, Cedric. So, proceed tayo sa iba. Punta natin si Yago. Andito si Yago eh. Nako, nahuli ng camera. So, ito muna. Hingi tayo ng konting takeaways from Yago. Yung mga pinaka nag-takeaways po sa akin actually yung kay Pastor Jorge. Parehas ng kanya. Yung kahapon and yung today. Yung today, ako, sa area ko, estudyante ako. So, be an excellent student kasi offering yun kay Lord and pleasing sa Kanya kapag ginagawa ko yun with excellence. And then, yesterday naman, the more we give, nagiging katulad tayo ni Jesus. Kasi yung spirit niya is life-giving and yun din yung same spirit na meron tayo. Yan lang po. Thank you, kay Yago. So, very powerful yung mga takeaways natin. Sino pa dito? Ilan taon ka na ulit? 21. Oh, 21 na siya. So, tanongin din natin kung ano yung takeaways niya. Bali, 21 items dapat. Ako ang takeaway ko yung sinabi kanina na ni Pastor Jorge na in everything you do, it must glorify the Lord. So, small things or big things, hindi siya nagmamatter as long as for the glory of God yung ginagawa mo. Ayun po. Ayun, tama yun. Even nga daw yung patulog natin is dapat dapat may peace tayo within the Lord, no? So, sige. Sino pa? Mark, na eh. Sunod-sunod na natin. Okay. Umalis ka ba? Babalikan ka namin. So, ayan. Content takeaways lang from kahapon and today. Meron ba? We have to overcome fear to overcome God's purpose or calling. Na-conquer pala. Ayan, in English tayo. Para hindi pa yun ready. Ayan si Dons, tanongin natin. Konting takeaways lang. Very, very short. Ako yung kay Pastor Daniel. Power of yes and no. Dapat sa yes, pwede tayo nag-yes kay Lord. And then sa no, hindi porket nag-no si Lord ay para yun sa good natin. For correction, so may mali, tinatama niya. Kaya mahalin natin yung correction kasi nga tinatama ni Lord. And for direction. So, dinadirect niya tayo kung saan tayo dapat. And siya yung nakakaalam nun kung anong best, hindi tayo. Kaya ayun, yes and no, may power.
Ayun, thank you sa inyong family and sa lahat ng takeaways, no? So, ikot pa tayo sa iba for other takeaways na pwede nating makuha and may share din sa iba. Punta natin si Jayron. So, andito si Jayron kasama natin. So, content takeaways from yesterday. From yesterday and today. Ano ba yung natutunan natin? Ayun, yung pinaka nag-take away, pinaka nagrema sa akin is yung tinuri ni Pastor Daniel Kong yung importance ng yes natin sa Lord and yung no ng Lord sa atin. Kasi ayun, sobrang thankful ako kay Lord kasi nga, yun, sa buhay ko, ang daming times na nire-redirect ako ng Lord. And ayun, sobrang thankful ako kasi ayun, hindi niya talaga tayo hinahayaan na magstay tayo dun sa path na hindi talaga para sa atin. Ayun, gagawa siya ng paraan para lakaran natin yung path na pinrepare niya talaga para sa atin. Tulad nung ginawa niya kay Jonah, di ba? Di ba si Jonah, tinatry niyang mag-run away, mag-turn away dun sa calling ng Lord sa kanya. Pero si Lord, gumagawa siya ng paraan, di ba? Yung pangaparaan na yun is yung way ng Lord para mag-say ng no sa kanya. So yun, yung mga no's na yun, opportunity yun kay Jonah para lakaran niya yung totoong way na pinrepare ng Lord sa kanya, yung calling ng Lord para sa kanya. Yun lang. So, thank you sa sagot. So, meron tayo dito mga kaka-encounter lang, no? So, state your name, address, and cellphone number. And then, name. Bakit po? And takeaways. Ano natutunan mo? Yung takeaways ko po is that yung powerful po ng no, yung parang tinintik natin na ginajudge nila tayo by saying no, pero yung doon is that tinatama lang po nila tayo sa mga mali natin. Ayun po. Okay ka na. Nasa si G. Oh, takeaways. Sometimes we want to serve God but we go with our own plans. Ilang beses po tayo nakaka-receive na ng calling from God pero ini-ignore po natin to dahil meron po tayong ibang gusto na gawin. Like mas gusto po natin na kasama yung kaibigan natin kaysa mag-spend ng time sa church kay God. So, ayan. Mga short lang. Mga mahihain pa yung mga newly encountered natin. So, ano pa tayo dito? Kung nakapag-ready dito, sabi ko kasi mag-ready dito eh. So, content takeaways lang kahapon and today, ano ba yung natutunan natin? Yung sa akin po, napaka-short lang niya. So, one yes to the Lord can change the world. So, yun lang. So, pagka si Lord mag-utos, yes lang tayo ng yes. So, yes to God and no to world. And yung no ni God sa atin, kapag kunyari may inaas tayo sa Kanya, either correction yun or redirection sa atin. So, yun lamang po. Thank you po. Ay, si Edward, tanungin natin. So, content takeaways lang ng mga natutunan mo kahapon. As a Christian po, hindi lang po tayo naglilive tas comfortable and thinking na hindi to battle. Everyday na pagigising tayo, paghapon is spiritual battle at hindi yan yung chill lang na parang payapa lang. Yan lang. Sa medyo naman tayo, young adult tayo. Tara, tawagin natin si Mami. Ayan dito, pinapag-ready ko to eh. Nagtatampo, wala daw siya kahapon. Konting takeaways po sa natutunan kahapon and ngayon kung ano man. Ayan, so great morning. Sobrang blessed. Sobrang talaga na nakakatuwa. So dito sa National Conference. So yung takeaways ko kahapon, so yung galing kay Pastor Acuna, that my life is not my own. So my life is to serve Jesus. And yun, we need to influence, sabi nga ni Bishop Uriel, we need to influence other people and the power, the influence is given by God. And only God can give us this influence. So God will make us influential. He will give us trouble. And dito, makikita ng iba how we manage the crisis. No? So God increases our influence and that increases our responsibility. So yun lang. So glory to God. Thank you. Ayan, no? So napakaganda. Very short lang pero very quick. Punta natin si Kuya Noel kung ano yung masasabi niya. Yung kay Pastor Daniel Kong, yung say yes and say no. So yung say no, minsan kasi may pinapagawa sa atin yung Panginoon, no, na talagang minsan nagno-no siya kasi minsan hindi align yung kagustuhan niya na yung purpose niya sa gusto mangyari natin. So dapat naka-align yung purpose niya na para maging say yes. So dapat yung purpose niya lagi ang masusunod para mas maganda yung plano niya kaysa plano natin. Thank you po Kuya Noel. So hinga natin si Carlo habang sumisinga-singa pa siya dito. Takeaways mo, ano natutunan? Hello, ang takeaway ko for day 2 is yung sinabi ni Pastor Daniel Kong na hindi lahat ng no galing kay God is rejection.
sometimes it's a correction for us and syempre redirection din sa atin and personal growth natin. Ayun lang. Thank you. Ayun, tama yun. No? So, redirection kasi yung correction. Kaya dapat maging open tayo. Sino ba bang hindi natin nababadaanan? Wala kasing iba eh. Ay, si June. Ayun, meron lang tayong gigisingin para hinga na ng konting takeaways. So, pwede mahingin yung takeaways mo habang gising pa yung diwa mo. Pag-umpisa na tayo, huwag ka na matulog. Ano po? Yung pinaka-takeaways ko po kahapon is talagang as we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, magkaroon tayo ng urgency to win souls and make disciples na hindi lang dapat na i-qualify natin sarili natin but we are called to become testimony of others and to win souls, make disciples po. Ayun po, thank you. Okay na. Ayan, good morning. Good morning sa'yo. So, dito tayo ikot-ikotan. Dito ka muna. Hinga kita ng konting takeaways. So, bago ka lumampas. Yung takeaways ko po yung kay Pastor Daniel po. Basher. Ano po, yung direction is better than speed. Mas okay po na slow lang yung process. Basta meron direction. Kasi as a leader, minamadali niya na mag-win ng maraming tao. Pero yung process ng mga na-win niya is hindi maayos. So, dapat merong direction. And yung process talaga dapat maayos din. And yung sa ano din po, yung about sa correction, na the process of being made correct or right. Dapat tayo as may candy pa ako dito. Tayo as a leader, dapat tumatanggap din tayo ng correction kasi those who love correction daw is meron siyang submission sa authority. And ayun, if God says yes, He also says no sa mga bagay na hindi makakabuti para sa atin. Di ba po si Lord, nagsasay yes siya sa atin if alam niya na makakabuti yun para sa atin. And ganun din, na nagsasay no si Lord kapag alam niya na hindi mabuti para sa atin. Ayun, maraming salamat sa takeaway. So, sabi nga kanina, yung no is a redirection or an opportunity for correction kay Lord. No? So, sabi nga din ni Pastor Art kahapon, is legacy is not about how we live, but what we live for the next generation. So, tingnan pa natin for today kung ano pa yung mga tutunan natin. And hopefully, lahat tayo ay may natutunan. And baliwala lahat ng yan kung walang application. So, let's all apply ano man yung learnings natin this national conference. And yun, mag-serve lang talaga tayo in living a legacy applied sa buhay natin. And siyempre, aligned yan sa word ng Lord. Yun lang and maraming salamat.